mga kapatid. Ako ang inyong Tol Erwin sa Quezon City. Binigyan na ng kapangyarihan ang mga barangay captain na magsuspindi ng klase tuwing masamang panahon. Sa T3, hindi lang suspensyon ang ihahataw ng aming programa laban sa mga kriminal. Ang kapangyarihan ng mga kriminal at ang kawalang hiyan ng mga tiwali terminated sa amin anumang panahon. Ako po si Tol Rafi. Ako naman si Tulbe. Siyempre ang pinto ng serbisyo publiko. Wala ring suspensyon sa amin. Kaya mga pit na inabuso, #1 pa rin kayo, T3. Pero ihatid muna namin ang mga mainit na balita ngayong Lunes. Bakbaka na! Ang mga balitang dapat aksyonan, mga isdang dinodyobo sa Malabon Uy! para magmukhang sariwa. Huling ibinibenta sa kamera ng T3. Chemical na inihalo, may libreng lason sa makakain. Mas sustansya at makatas na pinyang inaalok. Napakasarap. Paano ginawa? Inay ko po. Oh, kinakamay na ang pagbabalat, may extra pang naliligo at Hoy! naghihilot sa Ano? tabi. Oh, tingnan niyo, no? Oh, Kilikili niyo. Lasing na mister, sinugod sa ospital. Si Mrs. gugulpihin na sana, lumaban. Sagot ni Mrs., sandok lang ang katapat mo. Sa ating What's Wrong with this video, mga polis na nakamotorsiklo, walang helmet, wala pang plaka. At sasakyang magkatabi sa parking lot, magkapareho ang plaka. Calling, LTO. Mga kasong legal na idudulog ninyo sa aming tanggapan live na aksyonan ni Attorney On Call. At sa tulong ng T3, pamilyang pinalayas ng mga kamag-anak at natutulog na lang sa bangketa, inihatid ng T3 pabalik sa bayan nila sa Pangasinan. Balitaan at serbisyo publiko, umpisa na! Dahil wala silang nagkas ng mga oras, kung may snow. Ginawa ang jogos o dye para magmukhang bago ang mga lumang pantalon, t-shirt, sapatos, pati na sahig. May mga titinda ng isda sa Malabon na libre nila itong sinasama kapag bumili ka ng isda. Bukod dyan, may bonus ka pang pananakit ng tiyan kapag sunerte-swerte ka. Aray ko po! Naglibot ang aming team sa Malabon Central Market. Nakilala namin ang isang mamimili dito na itinago namin sa pangalang John. May sikretong malupit daw ang magtitinda sa night market. Ginagawa nila, kapag ang isda medyo malapit na mabilasa, ginagawa nila, nilalagyan nila ng jobus. Isdang hinahaluan ng jobos para mamula ang maputlang hasang. Isang surveillance operation ang ginawa ng aming team. Madaling araw ng Sabado, nakita namin ang aktwal na pagsasalin ng isang lalaki ng di umano'y tinimplang jobos papunta sa balding may lamang isda. Ate, ano maganda pang halo sa galunggo para mag-iba kulay? Pag marami yan. Galunggo? Anong kulay maganda? Pinaghahalo nila to. Nagtanong-tanong din kami sa ibang mamimili. Ang masaklap, tila tanggap nila ang ganitong kalakaran. Yung iba kasi, nakikita ko lang yung medyo naglalagay sila ng gold coloring o kaya naman ginagaya nga sa ilaw. Maraming talagang sila pamamaraan para lang makita yung sariwa yung gusto. Pero ang hindi nila alam, lubhang delikado pala ang chemical na ito sa kalusugan ng tao. Ang jobos na may English name na fabric dye ay may chemical component na alkaline, chromium, sulfate at chlorine na nakakapagpahina ng immune system. Batay din sa Presidential Decree 856 ng Sanitation Code of the Philippines, food poisoning ang maaaring abutin ng isang taong makakakain nito. Bukod pa rito, enteritis, gastritis o pananakit ng tiyan at pagsusuka ang ilang epekto nito sa katawan ng tao. Ibig sabihin, huwag na nating hintayin marami pang mabiktima ng kalokohan ito. Sa pamunuan ng Central Market, higpitan nyo sana ang pagbabantay sa magtitinda nyo dyan.
bago pa man malaso ng ilan nating kababayan. Alam mo, Tol Ben, Tol Erwin, Oo. may natutunan ako rito. Oo. Kasi yung kasambahay namin, pag namalengke sa Q-Mart, Oh, ang tinitingnan niya yung hasang. okay. Oo. Sabi ko, teka muna, medyo iba ng lasa nito Edith. Oh. Eh, mapula yung hasang niya, kuya, nung binili ko yung isdang yan. Oh. Eh, baka yun sa Big Chobos. Ay, Ano? Di ba kadalasan yung pag Nangangati. namimili ng isda, tinitingnan agad yung, Oo. yung hasang? Oo. That's the way na para malaman mo kung sariyo po hindi. Dapat inaamoy-amoy din siguro. nako. Mas maganda siguro, buhusan mo ng tubig, tapos tingnan mo, buraburahin mo. tingnan mo. Para mawala, di ba? Sige. Pero nakakalason daw yan. Kailangan matutukan natin ito. Chemical yung jobos, di ba? Nilalagay sa sapatos. Yung sapatos lagyan mo ng jobos Kikita- Ilang laba bago matanggal yung kulay. Sige, para meron tayong karagdagang matutunan tungkol sa jobos na ito. Nasa kabilang linya si Dr. Romel Lizan, ang City Health Department ng Malabon. Doktor, magandang hapon po, Doktor. Sir. Doc. Magandang hapon po, Sir Erwin. Si Rafi Turbo po Magandang ito. hapon po. Opo, si Rafi po ito, sir. Kasama ko po si Tol Erwin at saka si Tol Ben. Dr. Lizan. Sir Rafi, sorry po. Opo, pag-usapan natin quickly about the jobos. Ano po yung pwedeng mangyari po sa isang tao na nakakain po ng isda na may jobos o nilagyan ng jobos? Usually po, ano? Usually po, sir, yung pong makakakain ng jobos ay meron po itong Sir, pakipatay muna yung radyo nyo, sir, para hindi tayo yung nagkakad... pwede pong mag-cause ito ng cancer. Okay. Cancer. Oh. Sir, patayin niyo po muna ang TV nyo, sir. Kasi habang nagsalita kayo, nagkakaroon May delay. delay, may delay. Nagkakaroon delay effect. Pakipatay na po. Via telephone lang tayo muna, sir. Boses to boses. Okay, sir, pinatay ka na po. Ayan. Sir. Good. Boses to Yeah. boses na lang po. Okay, sige. Tapos po, sir, it causes cancer. Ano pa po? Opo, pwede po siyang mag-cause ng growth ng tumors, particularly po doon sa mga lymph nodes ng ating body, yung tinatawag po na Hodgkin's lymphoma. Nako. Okay. Oh? Bukod po doon, meron din po siyang sangkap na po pwede po makairita sa ating mata, sa balat, at lalo-lalo na po sa ating bituka, yung pong sulfanilic acid. Pwede po itong mag-cause ng pagsusuka, pwede po mag-cause ng gastritis, pwede mawi sa ulcer, pwede rin po itong mag-cause ng pag-asim ng ating dugo. Magkaroon tayo ng tinatawag na metabolic acidosis. Okay. One question pa, Doc. Paano malalaman ng isang mamimili sa palengke na yung isda, yung hasang noon, ay nilagyan naman ng jobos? Well, actually, wala talaga tayong clear na batayan kung paano natin malalaman. Pero na lang kung talagang yung tao ay bihasa. Kasi alam mo, kami yung mga taga Malabon talaga, taga Nabotas, alam namin ang pagkakaiba ng sariwa sa hindi. Ang isang tingnan din natin yung ibang itsura ng isda. Baka na imposible namang mapula pa yung hasang niya, pero lusot na yung bituka. Posibleng naamoy natin siya. Kung iuwi natin ang isda at hinugasan natin, o pwedeng makita mo doon sa pinahugasan mo yung kulay ng jobos na inilagay. Dr. Lizan, matanong ko lang po, ano bang kaparusahan pag nahulihan po at yung isang tao, isang vendor ay naglalagay ng jobos sa kanyang sa mga paninda niya ng mga isda? Ano bang... Meron po itong sa unang offense po, posible pong ito ay merong fine. Meron po tayong sinisingil na penalty. Pwede po natin i-revoke yung kanilang lisensya para magtinda at pwede po natin silang iban. Ngayon, kung Kapitulo 5, huhuli po natin, according po sa Sanitation Code, since ito po ay nagkopos ng hindi maganda sa kalusugan ng tao, meron din po itong mga kaukulang jail terms po, sir. Pang ilang beses? Pang 5 na, sir. May cancer ka na po. Hindi naman po. Hindi naman po. Okay. Hindi naman po dumarating doon. Alright. Usually naman po kasi hindi naman po talaga natin inaalaw yan. Kaya lang po talagang bisan po mga patakas yan kung gumawa ng ganyan. Doc, si Ben Tulfo. Doc, anong ang tanong dito? Ano? Pag ikay nakakain ng isdang may jobos, anong epekto dun sa mga taong sensitibo, yung mga bituka? Hello sir, pakilakas lang po sir. Ano ho yung epekto sa isang taong sensitibo ho yung bituka, nagkakaroon ng allergy? Ano hong epekto sa katawan? Nangangati ba yan? O anong lalabas? Sa ano po, yung unang-una po, kung sa mata po, masakit. Siyempre po. Ngayon, kung sa balat po, pwede pong mag-cause ng burns. Kasi acid po yung jobos, yung pwede pong mag-cause ng pagkasunog. Initially, akala mo, makati lang, mahapdi. Hindi mo alam, sa tagal ng exposure, pwedeng masunog din, o magkaroon ka ng mga sugat sa iyong balat. Okay, sige, Doc. Pakawalan ka na namin, Doc. Ano lang po, operate yung mga
nagtitinda dyan sa Malabon ng mga isda na may jobos. Dr. Romel Lizan, salamat po. Makakaasa po kayo. Meron po na, kanina po nung itinawag na yan, meron na po kaming doon sa mga sanitation officers namin, as early as bukas po, titingnan po natin yung mga nandun sa public market, especially po doon sa mga fish ports po. Salamat po, Dr. Romel Lizan, sir. Mabuhay po kayo, sir. Okay. Alam mo, Tol Ben, Tol Rafi, pag minalas ka naman talaga, nakakain ka ng isda na may jobos. Okay. Oh, pumunta ka ngayon sa Caloocan. Aha. Oh, ha? Bumili ka ng pinya. Hoy. Oh, eto, talagang hindi lang masusunog ang balat mo, sasakit ang mata mo, mapapa-etchas ka pa. Panoorin niyo po ito. Pasok sa panlasang Pinoy ang mga pagkain inalalako sa lansangan. Pero ang street food lover na si Maynard biglang naging mapait ang panlasa. May isang lugar daw kasi sa Caloocan na #1 sa kadugyutan. Sa pakialam sa bumibili sa kanila kung sumakit ang tiyan, ang dumi kasi ng proseso nila sa paghihiwa ng pinya at saka pakwan. Nang matuntun namin ang lugar, animoy nagpapaligsaan sila sa kababuyan. Ang mamang ito bukod sa walang damit, wala ring balot na plastic ang kanyang kamay habang naghihiwa ng pinya. Itong si Kuya, hindi nagpatalo. Ang kanyang mga pinya nakalapag sa nanggigitatang semento. Ang iba nga, nakababad pa sa maruming timba katabi ng basurahan. Ang manok at asong piping saksi sa kanilang kadugyutan. Si Muning dito sa kariton nagpapahangin. Ang lalagyan nila ng pinya, tiyak hihimatayin ka pag iyong nakita. Bakit ba mga kulukoy na ito para raw good grooming, shower at hilod ang dapat gawin? Ano yan, Kuya? Pampaalat sa pinya? Pero taob silang lahat kay Boy Hubad. Para masiguro ang kalinisan ng kanyang pinya, binuhusan pa niya ito ng tubig gamit ang maruming tabo. Naloko na ang paborito nating pakwan at pinya. Dugyot to the max pala. Sa isang kainan na tiyempo